ang pasasalamat ni na Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Palanque family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtangob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, Ilamparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bolanadi and family, Verbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Lino family, Ferdy and Aji Del Mundo, Gutierrez family, Mr. and Mrs. Arturo Jola, Normita Luciano and family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modisto Bilbaino, Marcio Francisco, Judith Miguel, Mila, Benigno, Nathaniel, Angeline Paulo, Aljon and Gerald Raon, Raon family, Balyeser family, at Erlinda Liwag. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Senet Arce, Janetlyn Mayorga, Edeline Ferrer, at ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Conrada Ismael Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edalberto Gonzalez, Consuelo and Chodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, and Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Leña, Teresita Chokson, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Adrian, Amodito, Corazon, Aligel, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Chofila, Juanito, Daiselin, Lore, Francisco, Jose Senior, Roque, Geraldine Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary Jamie Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Gesta, Bert Gesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Onofre Avila, Lucio Fronton, Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manalanzan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edjon, Ida, Ramon, Norma Panganiban, Vivencio,
Jing Jing, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jimmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rose Lee, Anita, Jennifer, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito, and Amelia Antonio. Solemnidad, Laura Virgilio, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, Angelico Puevas, Eduardo Hernandez, Eduardo Sr., and Luz Biminda Ferrer, Pepito, Armando, Hilarion, Juanito Martinez, Tirso Salviejo, Vicente Cañedo, Cecilia Minerales, Flora Saligumba, Juanito Martinez, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Domingo Malina, Ernesto Sibal, Turing, Malu, Adesna, Felizardo, Amparo, Alexander, at Susan. Gayon din ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapipunan, Aleluya. Ay nabuhay na magmulig, na gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ng mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria, na iyong ina, ay makamtam namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. upang siya ay makapiling, mapag-irong na Diyos natin.
Sama-sama nating pasalamatan at ipagdiwang ang pagsilay ng dakilang pangako ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo po'y nasa ika-4 na linggo sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang linggo rin pong ito ay tinatawag na Linggo ng Mabuting Pastol, Good Shepherd Sunday. Pinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Sa mga pagkakataon na tayo ay hindi naging mabuting tupa ng ating mabuting pastol, sa mga pagkakataong tayo ay lumihis ng landas at hindi sumunod sa kanyang paggabay at pamamatnubay sa atin, humingi tayo sa kanya ng awa at pagpapatawad. Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanang nagpapalaya sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay at sa iyo mayroon kaming bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon, aming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret, ang batong itinakwil, ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos
sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan na atin pong aawitin, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating siya pang naging saligan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon, magtiwala ko. Kaysa panaligan yaong mga tao, higit niyang mabuting ang pagtitiwala sa poo'y ibigay. Kaysa pamunuan, ang ating asahan. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dinig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng tatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kaniyang tatanggapin. Ikaw ay ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ng Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Batong dating
Ipinaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Hesu Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag sa atin ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Wala nang makakukuha nito sa akin,
kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat, mga kapatid. Pinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng Mabuting Pastol, Good Shepherd Sunday. At sa ebanghelyo po natin ngayong gabi, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol, kanyang winika. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. At upang palalimin ang pagkakakilanlan sa mabuting pastol, ginamit ni Jesus bilang halimbawa ang bayarang pastol o ang upahan. Ang matingkad na pagkakaiba ng upahan o upahang pastol sa mabuting pastol ay ang malasakit para sa mga tupa. Malasakit para sa mga tupa. Ang upahang pastol ay nagpapastol lang tupa dahil sa upa. Sa upa. Samantalang ang mabuting pastol ay nagpapastol dahil sa malasakit sa tupa. So, kitang-kita na po agad ang pagkakaiba. Upahan dahil sa upa, mabuting pastol dahil sa kanyang genuine concern para sa mga tupa. At dahil ang upahang pastol ay walang malasakit, kapag dumating na ang hirap, pagsubok, pasakit, kapag dumating na ang malas at sakit sa mga tupa, siya ay tumatakas at iniiwan niya ang mga tupa. Dahil wala siyang malasakit, hindi niya kayang sumama sa mga tupa sa mga panahon ng malas at ng sakit. Pero hindi ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay handang manatili hindi lang sa panahong payapa, kundi sa panahong puno ng pagsubok, suliranin ang mga tupa. At ano po ba ang mga katangian ng mabuting pastol ayon sa ating ebanghelyo ngayon? Una po, ang mabuting pastol ay kilala ang kanyang mga tupa. Sabi niya, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya ay nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. Alam niyo po, during biblical times, meron pong malalim na ugnayan ang pastol at ang tupa. Sa katunayan, kahit gaano karami ang alagang tupa ng isang pastol, kilala niya ang kanyang tupa individually. Alam niya kung alin ang mataba, alin ang mapayat, alin ang malusog, alin ang mahina, alin ang may sakit, kung alin ang may sugat at alin ang nangangailangan ng tulong. Kilalang-kilala ng pastol ang kanyang mga tupa individually and personally. Wala po. Gayon kalalim ang ugnayan ng pastol sa tupa, kilalang-kilala. At gayon po ang ating Panginoon sa atin. Gayon si Jesus bilang mabuting pastol. Ganyan ang ating Diyos. Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa lumang tipan, sa sinapupunan pa lamang ng iyong inakilala na kita, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. No? Kilala ng pastol ang tupa. Kung paanong nakikilala tayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Alam ng Diyos ang ating mga kalakasan. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, maging ang laman ng ating isip at ng ating kalooban. Ito ay nakikita ng ating Panginoon. Bakit niya alam? Kasi God knows us personally. God knows us personally. Kilala tayo ng Diyos.
Kaya nga, walang dahilan para magkubli at magtago sa Diyos. Dahil alam naman ng Diyos ang ating mga kahinaan. Alam ng Diyos ang ating kasalanan. Alam din ng Diyos ang ating kalakasan. So there is no reason really to hide from God. Walang dahilan para magtago tayo sa Diyos dahil kilala niya tayo. At tinatawag niya tayo personally, hindi katulad ng mga taong hindi tayo kilala. Limbawa, may tatawag sa atin na hindi tayo kilala. Sabihin sa, psst, psst. Di ba? Ganyan. Sinusut-sutan tayo. O kaya naman, tinatawag tayo ayon sa ating katangian. Huy, taba! Huy, pandak! Huy, nognog! O kaya kung ano man ang ating matingkad na katangian, ganyan tayo tinatawag ng mga taong hindi kilala sa atin. But then, God knows us personally. Kilala tayo ng Diyos. Kaya walang dahilan talaga para magkubli sa mabuting pastol. Kasi alam na alam niya ang likaw ng ating mga bituka. Kilala niya tayo. At kung kilala tayo ng mabuting pastol, tayo bilang mga tupa, ang paanyaya sa atin ay kilalanin din natin ng mas malalim, ng mas mabuti ang ating mabuting pastol. We must know our shepherd, the good shepherd, personally and genuinely. Alam niyo po yung biblical concept of knowledge or knowing sa banal na kasulatan ay napaka-intimate. Napaka-intimate po nung knowing. It is as intimate as a couple having marital act, no? Kung kayo'y mag-asawa, alam niyo yung sinasabi ko, ganoon ka-intimate po ang biblical concept of knowing. That's why in the book of Genesis, when God gave Adam, when God gave Eve to Adam, it is written in the Old Testament, and Adam knew Eve, and she bore a son. At kinilala ni Adan si Eva at siya ay naghanap ng isang lalaki. Ba? Ganon ka-intimate yung knowing. Sa bagong tipan, during the annunciation of Angel Gabriel to Mary, sinabi ni Angel Gabriel, "You will bear a son." And Mary responded, "How can this be since I don't know man? I don't know man. How can I bear a son? I don't know man." So knowing is as intimate and as divine as married couple having sex. Ganun ka-intimate yun. Personal intimate. So ganun tayo kakilala ng Diyos. At ganun din sana yung paanyaya sa atin ng Diyos. Ang tanong, how intimate is our knowledge with our God? How personal is our relationship with our God? Gaano ba kalalim, katotoo, ka-personal yung ugnayan at pagkakilala natin sa Diyos? Or probably, andun lang tayo sa head level. Concept, theory. Yun lang yung pagkakilala natin sa Diyos. At hindi natin nararamdaman genuinely sa ating puso ang Diyos. So bilang mga tupa na kilala ng ating mabuting pastol, tayo ay iniinyayahan din na kilalanin ng ating mabuting pastol ng mas malalim at ng mas personal. Ikalawa pong katangian ng mabuting pastol, ang mabuting pastol po ay hindi lamang pastol ng mga mabubuting tupa. Siya ay pastol din ng mga nawawala at naliligaw na tupa. Mga tupang hindi kabilang sa kanyang kawan. Sabi ng ating Panginoon, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Meron tayong pag-iisip bilang tao na kapag tayo'y masama, na kapag tayo'y makasalanan, na kapag tayo'y marumi sa paningin ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Kaya ang tendency lalo tayong lumalayo sa Kanya. Pero ang totoo,
Si Jesus bilang mabuting pastol, hinahanap niya yung mga nawawalang tupa, yung mga tupang naliligaw. Remember the parable of the 100 sheep? Yung nawala yung isang tupa, anong ginawa ng mabuting pastol? Iniwan niya yung 99. Iniwan niya yung 99 hindi para pabayaan, kundi iniwan niya yung 99 na sigurado at secured. Para ano? Para hanapin yung naliligaw at nawawalang tupa. At nung makita ng mabuting pastol yung naliligaw at nawawalang tupa, ano ang kanyang ginawa? Kanyang kinarga, nilagyan ng benda ang kanyang sugat. At ito ay pinasan. At sino yung nawawalang tupa? Sino yung naliligaw na tupa? Tayo yon, mga minamahal na kapatid. Dahil maraming pagkakataon na hindi tayo sumusunod sa ating mabuting pastol, maraming pagkakataon na kahit yung tungkod ng pastol ay inaakay tayo sa maringal na pastulan, tayo ay lumilihis ng landas, mas pinipili natin yung ibang landas, tayo naliligaw. At dahil dito, hinahanap tayo ng Diyos. Ito yung dahilan ni Jesus kung bakit din siya pumanaog dito sa lupa para hanapin at iligtas ang mga naliligaw at makasalanan. At sino yung mga naliligaw at makasalanan? Tayo po yun. Dahil maraming pagkakataon, tayo'y nagkakasala. Tayo naliligaw. Kaya wag nating isipin na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos dahil kahit gaano tayo karumi, kahit sugatan tayo, kahit paulit-ulit tayong lumalayo sa Diyos, patuloy tayong hahanapin, yayakapin, at paghihilumin ng mabuting pastol. Nobody is unworthy of the love of God. Kaya kung pakiramdam natin, parang we are not worthy of the love of God, think twice. And our gospel for today, our celebration for today reminds us that the good shepherd is not just a shepherd of the good sheep, but also a shepherd of the bad sheep. Handa niyang iwanan ang 99 para hanapin tayong mga naliligaw. Kaya ang paanyaya sa atin magpahanap tayo sa ating mabuting pastol. Kung alam natin na naliligaw tayo, huwag tayong magkubli, huwag tayong magtago, huwag tayong mahiya sa Kanya. Bagkos sa kabila ng ating karumhan, sa kabila ng ating pagkukulang at kasalanan, magpayakap at magpahanap tayong muli sa ating mabuting pastol. Ikatlong katangian ng mabuting pastol, handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang ating Panginoon ay mabuting pastol dahil ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin. For Jesus, obedience and love are two faces of the same coin. Dalawa mukha ng iisang barya. No, hindi pwedeng paghiwalayin ang pagsunod at ang pagmamahal, ang pagtalima at ang pag-ibig. Ipinakita ni Jesus ang kanyang marubdob na pagmamahal, tukdulang ialay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod, even at the point of death on the cross. Why? Because Jesus loves us so much. In the Gospel of John, in the chapter 3 of John, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig na ito ay pinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama, pagsunod sa ngalan ng pag-ibig, pag-ibig na handang magsakripisyo, magtiis, at mag-alay ng buhay sa ngalan ng pag-ibig. At bilang mga tupa, may ipakita rin natin ang ating pagmamahal sa mabuting pastol sa pamamagitan ng pagtalima at pagsunod. One of the best expressions of love is obedience. Ang taong tunay na nagmamahal, marunong sumunod. Ang taong tunay na nagmamahal, marunong sumunod.
Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang po natin ang linggo ng mabuting pastol. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Pastol na nakakikilala sa kanyang mga tupa. Pastol na nagpapastol hindi lang sa mabuting tupa, kundi naghahanap sa mga nawawalay at naliligaw na tupa. Pastol na handang mag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. At tayo bilang mga tupa ay inaanyayahan din na katulad ng ating Panginoon, patuloy nating palalimin ang ating pagkakilala sa Kanya. Katulad ng ating Panginoon, maging daluyan tayo ng paghahanap at pagbalik ng mga taong naliligaw sa kawan. Katulad ng ating Panginoon, handa nawa tayong magsakripisyo sa ngalan ng pag-ibig at sumunod sa ngalan ng pag-ibig. Sa kahuli-hulihan, si Jesus ang ating mabuting pastol at tayo ay kanyang mga tupa. But the real challenge is not just to remain sheep. The real challenge is for us to become shepherds as well. Ang totoong hamon, hindi lang maging mga tupa. Ang totoong hamon, tayo rin maging mabuting mga pastol ng ating mga kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol ng may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay, upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtam nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagang pagtugon mo sa panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ginagawa po namin ngayon, Ama, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Buong pananalig nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Mga kapatid, masdan natin si Jesus ang kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahang makibahagi sa piging na banal. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gawa tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastula na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ay ang 61st World Day Vocation o Good Shepherd Sunday, a reflection on vocation to the priesthood and the consecrated life. Tayo po ay magkakaroon ng second collection. Sadya, may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisan at sa kapwa buhay mo ay Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway ingat at pagpalain kayo ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay atin ang naipagdiwang, humayo kayo't maging mabuting tupa upang kayo rin ay maging mabuting mga pastol. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkalingat kabang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng anis at hanap, sa panahon ng